Good morning, good afternoon, good evening sa lahat dyan guys. Worldwide, Beachwide, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang ating mga nagbabagang balita. Kumpirmado na sanang maging Vice Presidente si Sara Duterte kay Bongbong Marcos. Ngunit, tumakbo din pala bilang Presidente si Bongo. At ayon sa tinakalp na balita, baka ang ating Pangulong Duterte ang kanyang katamding bilang Vice Presidente. Ito ang nakakagulat, Ama, laban sa anak. Inampun agad ng partido ni Presidential Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Mayor Sara Duterte Carpio bilang kanilang vice presidential candidate sa 2022 elections. Idineklara ng Partido Federal ng Pilipinas na adopted nito si Mayor Inday Sara ilang minuto matapos siyang magharap ng kandidatura kahapon sa pagka-vice-presidente sa ilalim ng lakas CMD. Walang nominadong kandidato sa pagka-vice president ang Partido Federal, kaya binigyan ng laya si Marcos na mamili ng gusto niyang vice presidential candidate. Nauna nang sinabi ni dating Senator Marcos na umaasa siyang magiging running mate ang presidential daughter. Samantala, patuloy naman ang pag-iikot ng iba pang kumakandidato para sa presidente at vice-presidente sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Ang Lacson Soto Tandem nasa San Fernando, Pampanga ngayong araw. Kasama nilang bumisita sa lugar si dating PNP Chief Guillermo Eleazar at dito ay nanumpa ang general sa ilalim ng Partido Reforma. Ang supporters naman ni Presidential Aspirant Manila City Mayor Isko Moreno nagsagawa ng motorcade sa National Capital Region at Cebu. Libu-libong supporters ni Isko ang sumama at nagbigay suporta. Naglabas na ng pahayag si Mayor Sara Duterte Carpio hinggil sa desisyon niyang tumakbo bilang vice-presidente sa ilalim ng Lakas CMD Party. Sa video post ng alkalde sa kanyang official Facebook page, sinabi ng vice presidential aspirant na bagamat nakapagdesisyon na siya na tumakbo o hindi tumakbo matapos ang October 8 bilang presidente, malakas pa rin ang panawagan sa kanya ng kanyang mga taga-suporta na tumakbo sa mataas na posisyon sa bansa. Kaya pinili niya ang tumakbo bilang vice-presidente to meet halfway anya sa kanyang mga taga-suporta. Nanawagan din si Sara sa kanyang mga taga-suporta na kumalma at hayaan lang ang gulo sa PDP laban dahil hindi na anya ito magiging mahalaga sa mga susunod na taon. Sa ngayon, ang dapat anyang bigyang atensyon ay ang recovery ng bansa at ang kapakanan ng mga Pilipino. Assalamualaikum. I am Sara Duterte, Mayor of Davao City. Nagdesisyon na ako na huwag tumakbong pagkapangulo ng Pilipinas. Subalit, wala pa ring humpay ang inyong mga panawagan kahit na pagkalipas ng ika-8 ng Oktubre. I have thousands of supporters who cried last October 8, and I cannot find it in my heart to make them cry again on November 15. After the deadline, the offer to run for Vice President became an opportunity to meet you halfway. It's a path that would allow me to heed your call to serve our country and make me a stronger person and public servant in the years that lie ahead. I am here to answer your call. I appeal to all supporters to stay calm. The problems of PDP are their own. Let them resolve the issues within their party. This is all politics, and this will not matter in the years to come, or even now, when we need to focus on this country's recovery and the people's welfare. So let us be circumspect and stay the course, focused on forging relationships to unite for the good of our country. As we settle down for a peaceful Sunday, let us reflect on the words from Brahma Kumaris. The drama of life consists of elements of both destiny and freedom of choice. Mahal ko po kayo. Mahalin natin ang Pilipinas. Syukran. Ang development po ngayong araw na ito ay itong pagpapile ni Senador Bongo at siya na po ang opisyal na kandidato ng administrasyon. Nag-withdraw siya bilang kandidatong Vice President. Nag-withdraw si Senador Bato de la Rosa as Vice President candidate, pinalitan ni Senador Bongo. At yan na po ang pagpapatunay doon sa aking mga sinasabi na hindi kailanman pwedeng mawalaan ng official candidate ang administration sa nakaraang mga panahon at saka kahit na ngayon. Na nga po ang nangyari. Alam ba nyo, ang isa pang napakalaking posibilidad, kanina po nadinig na rin doon sa COMELEC, ang pwedeng maging Vice President candidate ni Senador Bongo ay si Pangulong Duterte. Na hindi man nag-file kanina, ay pero ang sinasabi, sa Lunes ipapile yan, yung kanya naman.
So maaaring meron pa rin mga bahagyang pangyayari o development sa issue ng vice presidential candidate. Kung yung mga gunita, yung kanina umaga din po, nag-file na rin po ang kampo ni Mayor Sara Duterte bilang vice president candidate at inadapt naman ni Bongbong Marcos. So ngayon po, ang pwedeng mangyari, ito na yung kinatatakutan ng iba at mukhang mangyayari. Ang mangyayari po sa lineup, Senador Bongo for President, President Duterte for Vice President, laban kay Bongbong Marcos for President at Sara Duterte for Vice President. Ibig sabihin, katulad po ng aking naunang in-upload sa inyo kahapon, na pwedeng mangyari na yung mag-ama ay maglaban. At ito na nga po, hanggang Lunes na lang tayo maghihintay. Posibleng mangyari na po na maglaban yung mag-ama sa Vice President. Okay lang ho yan, talagang ganyan ang politika. Sabi ko nga sa inyo, mag-ama, maglolo, magkapatid, naglalaban sa politika. Ay, ito nga ho ay maaaring mangyari na. Pero ito hong tungkol sa pangpanguluhan, ito ang matindi. Alam naman natin, malakas ang Marcos loyalists at supporters, BBM. Pero iba ho ito Senador Bongo, sabi nyo, maaaring mahina pa. Pero administration party, iba ho ang dating pag administration candidate. So ayun na ho. Hindi ko alam kung ano na ang magiging dating nito sa oposisyon. Although ang pang-saywar ng oposisyon, okay lang kahit na magkampihan ang nasa gobyerno. At saka si Bongbong Marcos, okay lang sa kanila. Pero yan po saywar lang. Kahit na ganyan sabi niya, pero malalim na yan ay ayaw nilang aminin, tinamaan sila dito sa galawang ito. Mahirap po. Mabigat itong labanang ito. Officially, magkakahiwalay na yung Marcos loyalist at DDS. Kasi si Bongo, Senador Bongo, yan ay suportado ng DDS. Kasama yan sa original na DDS. So, Marcos loyalist, laban sa DDS, official na ho na magkakalaban talaga. Kung maglalaban yung kanilang mga kandidato, yung mga supporters, followers, maglalaban din. Kaya ho akin tinatalakay ito, don't panic, wala pong personalan, wala po sanang mag-aaway, political lang ito. Pwede po kayong mag-react anytime, mag-comment po kayo sa nangyayaring ito. Rigodon sa politika sa atin, marami hong pwede talagang mangyari. Marami pang pwedeng mangyari. At ito na nga ho nangyari na. Maaring Monday, last day po ng substitute candidate na issue. So, yung pahiwatig na si Pangulong Duterte ay siyang magiging Vice President ni Senador Bongo, pwedeng official na yan, pwede hong magbago pa. Pero mukhang malabo na magbago. Baka mapilitan na ho talaga. Kung yung magugunita naman, si Senador Bongo, dating Senador Marcos, merong disqualification case na nakapile before COMELEC. Si Pangulong Duterte, kung ito'y tatakbong Vice President, meron din magpapile for disqualification dahil ang paniniwala ng ilang mga constitutionalists, labag sa saligang batas na ang pangalawang Pangulo o ang Presidente ay tumakbong Vice President. Bawal po yan dahil ang kanilang paniniwala, bawal maulit na magpresidente ang dati ng presidente. Ang papiliho kasi ng Vice President, in case, huwag naman sana, pag nanalo kang Vice President, si Pangulong Duterte, at may nangyari doon sa presidenteng nakaupo, automatic siya ang papalit. Ay bawal nga ho maulit sa ilalim ng 1987 Constitution. Kaya ho, hindi lang si Bongbong Marcos ang mayroong disqualification case. Pati nga itong si Pangulong Duterte, kung tutuloy niya ang kanyang pagpapile sa Monday, yan din ang kanyang kakarapin. Pero bahala ng COMELEC yan. Legal issue yan. Pero ang sinasabi ko, ito na po yung malinaw. Marcos laban kay Senador Bongo for President. Mayor Sara Duterte at Pangulong Duterte ang mag-ama, malaki na ho ang posibilidad na sila talaga ang maglalaban sa Pangulo, Vice President. So talaga hong dito, ultimong magkakapit-bahay, magkakaibigan, magkakasama sa trabaho o magkaklase, mag-iiba rin ang mga galawan at ang kanilang pagboto. At yan naman ang maganda. Yan din po ang aking layunin kung kaya lagi kong sinusubaybayan ang politika. Ang lahat ng mga botanteng Pilipino, ay mas maganda talagang mag-aral tayo. Pag-aralan natin sino ba sa kanila ang karapat-dapat na mga dapat ating pagkatiwala ang Pangulo at Pangalawang Pangulo. So, dahil Sabado po ngayon, bukas wala nang pasok ang COMELEC, sa Monday na lang, kung mayroon pang pagbabago, isang araw na lang. Pero sa pampanguluhan, mukhang baka hindi na magbago yan. Kung may magbago man, maliliit na lang doon sa mga senatorial candidate. Yung vice, baka hindi na rin magbago kung ano man. So, yung presidente, yan na ho. So, ibig sabihin ngayon, ang mga presidential candidate, Senador Bongo, Marcos, Robredo, Moreno, Pacquiao, at saka Lacson. Meron ba akong dinabanggit? 6 sila. Yun ho yung mga kilala. At meron mga political party. Pero alam ko marami hong kandidato, marami nag-file. Pero itong 6 na ito, ang personalidad sa politika, sa business na sila po ay kilala. So, abangan po ninyo kung ano pang pwedeng mangyari. Ito, matindi. Kung yung magunita, si Senador Bongo, 2 beses o ilang beses siya nag-decline. Talagang tinatanggihan niya na ito. Nung siya ay opera ng partidong PDP Laban na siya tumakbo. Sabi niya, ayaw niya, huwag muna. Tapos binigay sa kanya, Vice President. Pero ito nga, last minute, winidraw pa rin at pinatakbo siya. Ang sabi ni Senador Bongo doon sa kanyang statement, after ng filing sa COMELEC kanina, ipagpapatuloy niya ang sinimula ni Pangulong Duterte. Naniniwalang siya ang totoong makapagpapatuloy ng mga nasimulang project at mga bagong project sa ilalim
ng Duterte administration at kanya niyang ipagpapatuloy ito. Walang duda dahil talaga naman hong parang higit pa sa magkapatid or mag-ama ang relasyon ng dalawang yan. Mula sa Davao hanggang ngayon. Alam yan, public knowledge yan. Napakalalim ng relasyon ni Senador Bongo at ng Pangulo. Nakita mo, kahit nga ayaw niya magpangulo, pero tinanggap niya yung challenge para lang sa kanyang malasakit sa tao at sa ating Pangulo. So good luck sa ating lahat. Inuulit ko, wala pong away walang away, sana walang away sa pagitan po ng mga Marcos loyalists at supporters at ng DDS. Ito na yung ayaw ninyong mangyari pero wala tayong magagawa. Kahit ako, ayaw ko rin sana mangyari yan. Pero mangyayari na ho, magkakahiwalay na kayo. Dahil po yung DDS, definitely kay Bongo yan. Hindi yan pupunta sa ibang kandidato. Good luck sa ating lahat, good luck sa inyo, at good luck din sa isang malinaw at maayos na politika sa ating bansa. Sana po ay maging maayos ang ating paghahanda at sa araw mismo ng eleksyon sa Mayo 9 ng 2020. Hey! Good morning, good afternoon, good evening sa lahat guys worldwide, nationwide. Once again, welcome here at GBR TV. Guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo po sana kalimutan na i-subscribe ang GBR TV at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Salamat, and I hope to see you again in my next video. Maraming salamat.